pakinggan ang kwento ng buhay pag-ibig dito sa Jots Love Notes. Tito Jots nga pala ang inyong lingkod. Huwag kalimutan na i-follow para naman updated ka sa mga kwento na iyong mapapakinggan. Ang pagpapatuloy ng ating kwento. Dinig ko ang mga mabibigat na yapak ni Ivan palabas. Parang ayaw na nitong lumabas ng kwarto. Ivan, ano kasi Hindi ko napigilan ang paglabas ng mga kataga sa aking bibig. Hindi ko na kayang pigilan pa. Lumingo naman si Ivan sa akin at tila hinihintay kung ano man ang aking sasabihin. Sige, dito ko na lang matulog. Tabi na lang tayo. Saad ko at kaagad na nag-iwas ang tingin kay Ivan. Ano sabi mo? Ay, bingi ka rin pala. Bahala ka kung ayaw mo. Pabulong na sabi ko. May sinasabi ka ba? Patanong ni Ivan sa akin na ikinainis ko. Kanina pa ito tanong ng tanong. Ay nako, ewan ko sa'yo. Daing ko at humiga na sa kama. Marahan kong pinikit ang aking mata. Narinig ko naman ang marahang yapak ni Ivan papunta sa CR. Malamang ay maliligo siguro. Magiging isang oras na pero hindi pa ito lumalabas ng CR. Baka kung ano na nangyari dito. Sa hindi ako mapakali ay sa hinigaan ko ay tumayo na ako para puntahan ito sa CR at baka may masamang nangyari dito. Dahan-dahan na ako sa paglakad palapit ng CR ng room namin. Habang palapit na ako ay dinig ko ang malakas na buga ng shower at ang boses ni Ivan. Kumakanta pa ata ito. Pero nung chinek ko naman siya ay okay naman siya. Hinawi ko ang kortina at laking gulat ko sa aking nakita. Napasigaw pa ako. Ivan's point of view. Hinayaan ko lang na umagos sa katawan ko ang tubig na nagmumula sa shower na CR. Wala talaga akong saplot sa aking katawan habang ako'y naliligo. Alam ko naman na kanina pa Bago ko pumunta rito sa CR, dinig ko na ang hilik ni Karina at nagpapahiwatig na tulog na ito. Kumakanta pa ako habang naliligo. Dito ako napahinto sa pagkanta at pagsabon sa sarili nang may marinig akong sigaw mula sa aking likod. Nang humarap ako ay nakita ko si Karina na nakatakip ang kamay sa bibig. Nagtataka rin naman ako bakit ito sumisigaw. Ay ahas! Sigaw ulit ni Karina nang tinuro ang aking banda sa tiyan. Nanlaki ang mga mata nito na nakatingin sa aking bandang ibaba at sinundan ko yun ang tingin at nakita ko na wala nga pala akong saplo. Dito na ako napatakip sa aking sarili sa aking alaga. At kaagad na kinuha ang towel na nasa gilid lang na nakahanda at in-off ko ang shower. Lumabas ako ng CR at hinarap si Karina na nabigla rin sa nakita. Anong ginagawa mo rito? Pinapanood mo ba ako habang naliligo ako ha? Ikaw ha? May kalokohan ka rin pala. Sabi ko at binigyan ito ng nagdududang tingin. Hindi no? Akala ko kasi kung ano na nangyari sa iyo Tagal-tagal mo kaya dyan? Nauutal na saan nito at tinuro ang CR sa likod ko. Ba't nauutal ka? Malaki ba? Ahas, ibig sabihin mahaba. Ikaw ha? Pilyo ka rin pala. Natatawa ko saan at mas lalo pang lumapit dito. Hindi no? Bastos ka ha? Sigaw nito at tumarurot ng takbo palabas. Saan ka pupunta? Pasigaw na saad ko rito habang hinahabol ito ng tingin. Hindi na ito sumagot. Bagkus ay nagpatuloy sa pagtakbo. Dito na ako napatawa sa aking naisip. Saan naman pupunta yun at gabi na? At isa pa hindi niya alam ang kwarto na labok ng parents niya. Kampante akong pumunta sa bedside at kinuha ang maleta na dala ko. Kumuha ako ng ilang pirasong damit at sinuot yun. Pagkatapos ko magbihis ay ginamit ko na ang hairdryer na nasa gilid lang. Kampante lang ako kasi alam ko naman na babalik din si Karina dito sa kwarto namin at hindi naman yun mawawala. Patapos kong magpa-dry ng buhok ay nahiga na ako sa kama namin. Nakatingin ako sa pintuan. Hinihintay na bumukas yun at pumasok si Karina. Sinipat ko ang relo. Magtatatlong oras na. Alas 9 na ng gabi pero wala pa rin siya. Akmang tatayo na ako mula sa kama pero may narinig ako mga mahihinang yapak na tila ayaw makalikha ng ingay, pero dinig ko naman yun. Kagad akong umayos ng higa sa kama at nagkunwaring tulog. Hindi ko narinig ang
ingit ng pinto sa pagsara nito. So ibig sabihin ay nakapasok na si Karina. Naramdaman ko ang dahan-dahang paggalaw ng kama at naramdamang may humiga sa tabi ko. Pero malayong distansya nito sa akin. Idinilat ko ang mga mata ko at hinila ito na dahilan para mapalapit ito sa akin at mamutla na parang nauubusan ng dugo. Anong ba? Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako. Daing nito at pilit na kumakawala mula sa pagkakahawa ko rito. Ha? Saan ka ba nagpunta? Alam mo bang delikado na ngayong gabi? Doon sa tabi lang, nagpahangin lang. Tsaka bebo mo naman ako tawaging bastos. Ano ka ba? O sige, bitawan mo na ako. Okay na lahat. Matapang na saad nito at pilit na kumakawala sa akin. Pero sa dahilan ng iyon ay pumibabaw na ako rito at hinigpitan ng kaunti ang pagkahawa ko sa kamay niya. Siguro mga 1 pulgada lang alayo ng mukha namin sa isa't isa. Dito kami nagkatinginan. At kita ko rin sa mga mata nito ang pagnanais na mahalikan ko din siya na ninanais kong gawin. Tanging ang lampshade sa gilid ng kama ang may lakas na liwanag, kaya kitang-kita talaga. Pumikit ito na hinihintay ang pagdaop ng mga labi namin. Pero hindi ko muna itinuloy at nagtanong dito. Ano sa palagay mo? Malaki ba? Tanong ko rito. Kita naman ang pag-asim ng mukha nito sa sinabi ko na ikinatawa ko. Tinaliman na ako nito ng tingin sa mga sinabi ko kanina. Nagkukumawala na ito pero sadyang wala akong plano na bitawan pa ito. Hindi kita bibitawan. Natatawa kong saad dito. Ganon. Sa ganitong sitwasyon, sasabihin ko talagang pinilit mo ako ha. Makakasuhan kita. Dito ko napatingin sa kisame at binalikan tingin sa kanya na ngayon ay nakatingin sa akin nagnanais ng tingin. Napatayin ako, tumalis na sa pagkakapatong dito, tumiga na ng maayos sa tabi nito. Ikaw talaga, Karina. Kung ano na naiisip mo para kasuhan ako ha. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya yun. Malungkot na saad ko at nilingon nito. Nang lingunin ko ito ay nakita ko ang mukha nito na parang di na mapigilan ng pagtawa. O bakit? Pagtataka kong tanong. Paano ba naman itakot ka rin pala? Hindi ako natatakot. Saka hindi naman kita pinilit, no? Ikaw nga dyan, pwede kong kasuhan eh. Kasi sinisilipan mo ako. Natatawa kong sabi rito. Uy, namumula siya oh. Namumula na nga. Sige na nga. Nakatawa na saad ko. Hindi ko na mapigilan ng matawa sa itsura nito. Ngayon ay namumula siya na parang kamatis ang kulay. Karina's point of view. Kanina pa nga ipatawa-tawa pa ako. Pero heto ko ngayon natulala at namumula na naman ang maalala ko ang nakita ko kanina. Medyo malaki naman. Malaki talaga. Ilang inch kaya ang ahas niyang yun? Sa sinabi ng lahat na tinatawag nila yung talong eh. Impit din ako napaungol ng mapigil ang pagtawa sa aking naisip. Tumigil ka na? Oo na. Wala, hindi bahala ka dyan sa buhay mo. Matutulog na ako. Saad ko, tumayos na ulit ng higa. Dinig ko pa ang lihim ng paghinga ni Ivan sa pagtalikod ko rito at sinagot ko rito. Akala ko ay maya-maya ay kukulitin na naman ako nito pero wala. Kaya mas maayos na ako nakatulog. Nagising ako na biglang may mag-ring ang alarm clock na nasa ilalim ng unan ko na kagabi ko inilagay para magising kaagad ako. Nakapikit na kinuha ko yun sa ilalim ng unan ko at in-off at natulog na ako. Hoy, gising Karina! Tanging ungol ko at hindi nagmulat ng mata kundi tinakpan ko ang mukha ko ng kumot. Sa gulat ko ay biglang may humila sa kumot. Kaya natamaan ulit ang sinag ng araw ang aking mukha. Kaya sa ayaw ko man ay nagmulat ako ng mata at matalim na tinignan ang nangas na agawin ng kumot sa akin. Naiinis ako nang makita ko si Ivan pala kumuha ng kumot. Hoy tara, malilate na tayo sa kasal natin. Hindi ba bukas pa naman yun? Mamaya tayo magbiyahe pabalik ng Pilipinas kasi gusto ko pa magpahinga eh. Saad ko tumikit ulit. Ayaw mo ha? Sa gulat ko ay biglang may bumuhat sa akin at kaya napamulat naman ako ng mata. Bakit ba? Mamaya na kasi. Naiirit ang saad ko habang nagpupumiglas dito.
Ngayon na nga, ang mayor na ang pinapunta ko dito. Kalmadong saad nito. Dito ako napahinto sa pagpumiglas rito at diretsong tiningnan ito. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, babe. Okay, ibaba mo na ako. Ako na maglalakad. Saad ko. Hindi naman ako binigong nito at dahan-dahan akong ibinaba. Sa room 333 ka pumasok, nakahanda na ang lahat doon. Saad nito at nakaagad na umalis sa harapan ko. May tatanong pa sana ako nito pero napakalayo na agad nito sa akin. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa room 333. Bakit kailangan pa maghanda? Pwede namang simpleng damit lang ang suot namin. Nung makita ko na ang room 333, binuksan ko na ang pinto. Pagbukas ko ng pinto nakita ko mga babae na nasa tingin ko ay mga stylist at mga makeup artist. May mga gown din sa gilid, simpleng gown lang naman, pero sa tingin ko ay mamahalin. Sandali, sino kayo? Nagtataka kong tanong sa mga ito habang inililibot ang tingin sa buong kwarto. Kami po yung inatasan ni Doc Ivan. Naayusan ka po, Ma'am Karina. Tama po, ma'am. Kaya magtiwala lang po kayo sa amin, ma'am. Kami nang bahala sa inyo. Sige na po, maupo na po muna kayo at makakapagsimula na po tayo. Sabay-sabay na saad ng mga ito. Pero sa hindi ko alam na dahilan ay parang na-estatwa na naman ako at sumunod na lang sa sinabi ng mga ito. Inayusan naman ang mga makeup artist ang mukha ko. Todo iwas pa ako sa mga inilalagay ng mga ito sa mukha ko. Hindi kasi ako sanay. Pero pinipigilan nito ang magalaw kong mukha. Sa loob lamang ng 20 minuto ay natapos na ang mga ito sa pag-aayos sa aking mukha. Sinunod naman ng mga ito ang gown na aking isusuot. Pero simpleng gown lang naman yon. Pinapili ako ng mga ito pero di pa rin ang gusto kong nasunod kundi ang mga gusto ng mga ito. Wow, perfect! Ngiting saan ng mga bakla sa akin. Initian ko naman ang mga ito bilang ganti. Bakit pa kasi kailangan maghanda ng ganito kabongga kung kakaiba kasi? Narito na pala siya, ang maganda kong kapatid. Magsimula na tayo, Mayor Lou. Bungad na saad ng ate ko. Wow, ang ganda naman, sabi ni Mama. Siyempre, sagot naman ni Papa. Initian ko ang mga ito habang tumutuloy sa pagpasok sa kwarto. Biglang tumama ang tingin ko kay Ivan na naka-American suit. At ang pogi nito tignan, napaka-macho. Kailing-iling ako sa naiisip ko sa nakakikita ko sa kanya at kaagad na tumabi kay Ivan na nakaharap sa mayor. Okay, dahil kompleto na kayo ngayon, simulan na natin. Pagpapasimula ng mayor. Narito na kami ngayon sa room namin at magkaharap na kami. Ang ganda mo. Ngiting saad ni Ivan sa akin at nginitian ko din pabalik. Ang pogi mo rin. Sagot ko rito. Okay, so pwede na tayong magsimula ng honeymoon natin. Hoy, ano ba? Di pa tayo asin kasal, no? Kasal lang tayo sa papeles. Di mo naman ako gusto eh. Saka ginagawa mo lang ang lahat para sa baby na dinadala ko. Malungkot na saad ko dito. Hindi, babe. Hindi naman tungkol to kay baby eh. Tsaka, nai-inlove na rin talaga ako sa'yo. Totoo yun. Napatingin ako ng diretso sa mga mata nito. Binabasa kung totoo ba ang sinasabi nito o kasinungalingan lang. Talaga ba? Oo, promise, hindi kita gagalawin hanggat ayaw mo. Saka makakapaghintay naman ako eh. Mahal na mahal kita, Karina. Asawa ko. Eto na naman at tulala na naman ako at parang isang musika sa aking pandinig. Ang mga magic words na sinabi nito kanina ang I love you. Unti-unting pumatak ang mga luha ko sa mata sa sinabi nito. Sa sobrang kong saya na nararamdaman na hindi ko mapigilan at kaagad na niyakap ito ng mahigpit. Itutuloy ang susunod na kabanata ng ating kwento.